everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nako naman, Pasko na talaga Pero bago magpasko, bigyan muna natin ng part 2 ang storya ni B. Pero bago ang lahat, hello muna at Merry Christmas sa inyo. Sa mga nagsa-celebrate ng Pasko, yun namang hindi, Happy Holidays. Hi din kay Merry Chris Caro, kay Lover Songs Playlist. Maraming salamat, Maria Elena Abe. Ineri Buligon, thank you so much sa pakikinig. Hi din kay Neriza Quezo from Israel. Hi din kay Bonsi Mangot Channel. Maraming salamat. Hello rin kay RD Edria, kay Jade Sakurin. Maraming thank you, Jade. Hello rin kay John Patrick Priscilias. Ayon, belated happy birthday raw kay Domingo Centillas. Pinapabati ng kapatid niyang si Prince Centillas. Ayon, at sa mga junk shop boys sa may Puerto Princesa, Palawan. Hi din kay Leonie Hiso. Maraming salamat. Hello rin kay Jane Janelle Maceda. Maraming thank you. Pabati naman daw sa mga taga-Saudi, Jeddah. Maraming salamat. Araw-araw tayong pinapakinggan. Ako naman. Hi din sa mga pamilya niya raw na nasa Pinas. Maceda, Peñaflor. Diyan sa may Gumaca, Quezon Province. Merry Christmas sa inyo. Yuki VL, maraming salamat. Hello rin kay Sally Buma, kay Christy Dimitrial. Maraming thank you. Sarah Kaz, ayun, or Sarah Kaz nga. Maraming thank you sa inyong walang sawang pakikinig at pagmamahal nitong ating channel. Wag na nating patagalin. Nako naman, hindi sila nagjugjuga na kahapon. Parang almost there, pero hindi naman nag-connect. Parang gano'n. Anyways, wag na nating patagalin. Eto na at atin nang bigyan ng karugtong ang kwento ni B dito lamang sa Dear Mama Mia. Katulad din naman kami ng ibang magkarelasyon, Mama Mia. Loving-loving, date-date, away-away. Hindi naman talaga nawawala yun, lalo pat napaka-pikunin ko po. Lagi kaming may pinagdidiskusyonan. Paminsan-minsan hindi tungkol sa amin, kundi yung tungkol sa mga debate ng kung ano-anong topic, tapos nagkakaroon bigla ng conflict of ideas. Hanggang sa ilang beses na rin nangyari yun at nagkakapersonalan na rin paminsan-minsan. Pero kahit na gano'n, normal lang naman yon sa mga magkakarelasyon. Patuloy pa rin kami at masayang-masaya kami, Mama Mia. Isa po siya sa tumutulong sa akin sa aking pag-aaral. Sa mga projects and assignments ay tinutulungan niya ako, lalo na sa pagre-research and other stuff. Same routine. Gumagala, kumakain, pumupunta sa kaniyang apartment, nilulutuan ko siya, nanonood kami ng sine, outing sa dagat, away-away paminsan-minsan, and then syempre, Mama Mia, kapag nagkikita kami doon sa kaniyang apartment, ay kasali na nga talaga doon ang aming pagsasatisfy ng aming mga pangangailangan ng aming katawan. In short, we were happy with our relationship. Until sa nag-4th year na rin ako, and then something happened. In the realm of our relationship, not every tale concludes with a happy ever after. Life often weaves narratives of complexity and unpredictability, where the script unfolds with both of us, or both joyous highs and melancholic lows. This particular relationship dances to the rhythm of uncertainty, where the plot may not adhere to the conventional ideas of blissful endings. The characters navigate a nuanced journey, embracing a pregnant reality that not all real love stories are destined for eternal happiness. I was 20 years old by then, end of semester na yun ang first sem, Mama Mia. Still getting stronger even though we're both busy with our personal goal na, me with my studies and career demands sa kanyang schooling and promotion. And yet we were able to have quality time with each other. Final exam just ended. Before akong umuwi sa amin, I decided to visit him on his apartment, Mama Mia. Noong pumunta ako doon, excited na excited akong isurprise siya.
Kasi yung text niya kanina, around 5 p.m. pa raw siya makakarating ng kaniyang apartment. In my mind, saktong-sakto lang pala ang pagdating ko. Paakyat na ako noon kasi nasa second floor pa ako na hagdan at sa third floor door naman ang kaniyang apartment. Nung nasa banda na ako ng first door, Mama Mia, ay dun ako dumaan. Sakto naman nung pag-open ng kaniyang door ay may babaeng lumabas na nakatawel lamang. At base sa nakita ko ay galing po ito sa paliligo. Napamura ako, Mama Mia. Maputi yung babae, maganda, short hair. Yung kanyang kinis ay para bang galing abroad o taga Maynila. May bitbit itong flip-flops na pinatayo niya sa labas ng kwarto para siguro ipa-dry yon dahil basa. Tapos bumalik siya sa loob and then she closes the door. Mama Mia, medyo sumikip noon ang dibdib ko. Hindi ko alam pero nanginginig ang tuhod ko. And then suddenly I can feel my tears falling down on my cheeks. Kakatuksa na ako. Pero opposite yung ginawa ko, Mama Mia. Opposite ang ginawa ng mga paa ko. Dali-dali akong bumaba ulit at bumalik sa aking daan. Hanggang sa dumating na ako sa may kalsada at pumara ako ng masasakyan. Umiiyak pa rin ako hanggang sa dumating na ako sa dorm ko nang walang sali-salita. Pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata. Isa sa mga roommates ko ang nagtanong kung anong nangyari sa akin pero silent lang talaga ako na para bang wala akong taong nakita o narinig man lang. Agad kong kinuha ang cellphone ko sa bag ko. Binali ko yung SIM card ko doon, Mama Mia. Nagtalukbong ako ng kumot. And then 1 hour nung hindi ko na kaya pang umiyak dahil lagi ko noong pinipigilan ng sarili ko para tahimik lamang ako at wag mag-alala ang ibang dorm mates ko. Grabe ang iniisip ko noon, halos mabaliw-baliw ako, Mama Mia. Sa isip ko ay talagang sumisigaw na ako sa sobrang sakit. Yun bang ang sarap-sarap manumbat? I trusted you, Paul. I trusted you with all my heart and soul. And you shattered it into a million pieces. The pain is unbearable and my heart feels like it's drowning in tears. Like super. Hanggang sa I bursted out, Mama Mia. Umiyak talaga ako at sumigaw. Gusto ko nang mawala. Shock talaga ang mga roommates ko noon. Dali-dali talaga silang lumapit sa akin. Nakinig sila pero hindi nila maintindihan ang mga pinagsasasabi ko dahil mas malakas pa ang pag-iyak ko kesa sa pagsasabi ko sa kanila ng mga pangyayari. Like BS talaga, sobrang sakit. It feels like heaven kapag nai-in love ka, pero it's more than hell kapag nasaktan ka pala, Mama Mia. It took like more than 2 hours ng pag-iyak ko noon ng sobra-sobra. Hanggang sa napagod na rin ako sa aking kakaiyak. Wala na ring luhang gustong lumabas sa aking mga mata. Malayong malayo ang itsura ko dun sa pinalit niya sa akin, Mama Mia. Para akong alikabok sa aking pakiramdam. Nag-self-pity ako. Kung titignan mo pa lang yung girl ay professional na professional ang itsura kahit may towel pa sa kanyang ulo. Mama Mia, kung ano-ano na lang naiisip ko that time. Hanggang sa nakatulugan ko rin ang sobrang kapaguran sa aking pag-iyak. Morning, when I opened my eyes, suddenly ay tumulo na naman ulit ang luha sa aking mga mata. Yun bang feeling na empty ka? I felt that there's no reason for me to live. Iyak na naman ako. Walang ligo-ligo, walang bihis-bihis. Agad kong inimpake ang backpack ko, Mama Mia, at nilagay doon ang iba kong damit and I decided to go home. Magdating ko doon ay umiyak ako sa mama ko. Ano nangyari sa'yo, B? Ma, hindi ko na kaya. Napakasakit. Para akong kambing noon na umiiyak sa aking ina. Ano to? Boyfriend ba to? Nag-boyfriend ka na ba? Ma, gusto ko nang mamatay. Manahimik ka nga dyan. Yan nga lagi sinasabi ko sa'yo. Kaya ayoko pag nagbo-boyfriend ka. Ma, gusto ko nang mamatay, ulit ko. Ano bang nangyayari sa'yo, B? Bakit ganyan ang iniisip mo? Hindi ko na kasi kaya, Ma eh.
wala na akong rason pa para mabuhay. Alam mo, parang ang pangit yan pakinggan, B. Andito pa kami na pamilya mo, oh. Bakit, B? Bakit nakuha ka na ba nung lalaking yon? Buntis ka ba? Hindi naman, ma. Virgin pa naman ako. Pag-iyak ko sa kanya at umiyak na rin ang mama ko. Sinabi niya sa akin, ganun talaga raw. Yun talaga raw ang katotohanan ng mundo. Masakit daw talagang masaktan dahil sa pag-ibig. Pero sabi niya, makakaya ko rin naman daw yon. Normal lang naman daw na masasaktan tayo at lahat naman daw tayo ay dumaan sa pagka-broken heart. Makakahanap pa rin daw ako ng iba. Pero si Paul lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal ko, Mama Mia. Bakit kailangan niyang gawin sa akin ang bagay na yon? Masakit na masakit pero mabuti na lang at maswerte ako dahil meron akong pamilya na aking masasandalan. At meron rin akong tita na mahal ako, Mama Mia. Ang tita kong ito ay asawa ng bunsong kapatid ng mama ko. Hindi ko talaga malilimutan ang naging tulong niya sa akin that time. Sorry pero habang tinatype ko ito ay nadala na naman ako at nabalikan ko na naman ulit yung sakit na naramdaman ko. One day, nagpatugtog ako ng malakas na music sa bahay. Pero may mga time talaga, Mama Mia, na pati yung music na pinapatugtog mo ay parang tinutukso ka. Parang binabalik sa'yo ang sakit at pinapaalala sa'yo lahat. Umiyak na naman ulit ako. Hindi pa uso ang term noon na depressed, kaya hindi ko alam kung ano bang tawag doon sa nararamdaman ko. Bigla akong kumuha ng papel at ballpen na para akong baliw. Weak talaga ako emotionally, Mama Mia. Hindi ko kayang magdala ng pain. Kompleto ang pamilya ko. Nandyan si Papa, si Mama, ang dalawa kong mga kapatid na lalaki at nandyan din ang tita ko. Hindi nila ako pinapabayaan. Natatakot din sila, Mama Mia, na hindi nila ako bantayan at baka kung ano nang maisip kong gawin. Habang tumutulo ang luha ko noon, Mama Mia. Mama Mia, nag-drawing ako. Pagkatapos ay sinabi kong sa pamilya ko. Alam niyo ba, yung babaeng nandun kina Paul, ganito kaganda oh, ganito kaganda. Ang ganda-ganda niya. Hindi katulad ko. Pero bakit kailangan niyang gawin sa akin yun? Maayos naman akong girlfriend niya. Hindi ko alam pero pinunit ko yung papel at tinusok-tusok ko pa yun ng ballpen na para bang si Paul ang ginagantihan ko nung mga panahon na yun. Alam niyo ba yung sakit? Parang ginanito ni Paul ang puso ko. Ginasak ng paulit-ulit. Mama Mia, naging hysterical ako that time. Halos 1 week talaga nila akong pinipilit na kumain at maligo pero hindi ko ginagawa. Parang wala talaga akong energy pa na mabuhay doon. Hanggang sa I was rushed into the hospital. Dahil bumalik na naman ang hika ko nung mga panahon na yon. Nag-asthma attack ako, Mama Mia. Napakahirap talaga. Sorry if you may think na OA ako pero ganun talaga ako ka-weak pagdating sa emotion at napaka-sensitive po talaga ng heart ko. Pumayat ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Payat na parang ang pangit tignan. But I'm very grateful to my family dahil hindi talaga sila nagsawang alalayan ako. Yes, nagkasakit ako na ospital at kung ano-ano pang pinagdaanan ko para sa aking healing process. Tumigil nga ako sa pag-aaral ko kahit graduating na ako kasi hindi ko kaya. Wala na rin akong naging balita pa kay Paul. Si Mama ang kumuha ng mga gamit ko dun sa dorm, Mama Mia, tapos siya na rin ang nag-asikaso ng school credentials ko. Kasi I decided na lumipat na lang ng paaralan. Kahit na hindi university ang tatapusan ko, ayos na. If iniisip nyo, Mama Mia, kung paano ako nag-heal, maybe I can say na time lang talaga. Time is the ultimate healer. Paglipas ng panahon, unti-unti na rin naman natatanggap ng puso ko at nakakayanan nito ang mga nangyari. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan si Paul. At dito pa rin siya sa puso ko. He's the man who taught me how nice it is to be in love. And he taught me how to stand when you're crawling in an unbearable pain.
Totoo pala, Mama Mia, if nasaktan ka paminsan-minsan, ang talagang nakakatulong lang nito ay isa ring pag-ibig para ma-divert ang isip mo. Anyway, hindi po siya part ng love story ko. Tinanong lang siya ni na mama at sinabing tulungan lang ako. Makinig lang sa mga sasabihin ko. Amazing talaga ang mga ina, no? Gagawin nila ang lahat para matulungan lang tayo. Isa sa aking naging realization nung naging okay na ako, Mama Mia, ay tama pala ang ating mga magulang. Especially kapag bata ka pa or estudyante ka pa lang. Huwag muna tayong pumasok sa ating mga relasyon-relasyon na yan at magtapos muna ng pag-aaral. Dahil kung minsan kahit wala ka naman talagang gagawing hindi maganda sa sarili mo o wala ka naman talagang gagawin na makakasira ng reputasyon mo ay hindi mo rin naman kakayanin ng sobrang sakit. At naintindihan ko na siya. It's either my possibility na mabuntis ka. Super tempting naman talaga when you are in a relationship na mag-engage ng ganung bagay, ng pakikipagtalik sa karelasyon mo. Tapos kapag nagkataon at madisgrasya, ay magkakaroon ka pa ng anak out of wedlock. Unwanted pregnancy. Buti na lang talaga at natiis din naman ni Paul noon, Mama Mia, na hanggang momol-momol at hanggang pagpaparaos lamang kami at hindi talaga naging isa ang katawan naming dalawa. Pero pwede rin naman kahit hindi mo gawin yon, tulad ko na nanatili pa rin virgin, ay masasaktan ka pa rin at maaapektuhan pa rin ang lahat ng bagay sa buhay mo. I know we all have our own perspective, but I say these things based on my experience. I completely understand and kudos doon sa lahat ng parents na despite sa hirap ng pagpapaaral ng kanilang mga anak ay talagang iginapang ito. It's not easy to exert ng lahat ng mga paghihirap mo. Pawis, kahit nga wala na para sa sarili mo, masuportahan mo lang ang anak mo eh. Heroic deed indeed, Mama Mia, lalo na sa mga ina. 21 na ako nung graduate ako. I passed the LET or licensure examination for teacher. Since teaching is not my passion, Mama Mia, yun lang talaga ang kursong pinili ng mama ko para sa akin. Dahil yun ang gusto niya. Sa isip ko nung mga panahon na yun, ako naman ang babawi sa pamilya ko. Although hindi naman sila naghanap o humingi ng kapalit sa mga ginawa nila sa akin, pero naramdaman ko na parang dapat kong ibalik sa kanila ang kanilang pagmamahal sa akin bilang isang anak. Kailangan kong tumingin ng aming kalagayan. Habang buhay pa sila, kailangan kong bumawi sa kanilang mga sakripisyo. Mapa, may ipapakiusap sana ako sa inyo. Pwede bang pumunta ako ng Maynila? Doon ako magtatrabaho. Kinatita ako magsistay. Sumuporta naman sa akin ang parents ko. Ako na raw bahala sa desisyon ko, Mama Mia. Basta raw mag-ingat ako at alagaan ko ang sarili ko. Tapos ko na raw tuparin ang pangarap nila para sa akin. Panahon na raw na sarili ko naman ang iisipin ko. B, okay lang ba sa'yo dito sa Maynila? Ibang-iba to sa probinsya natin ha. Pero wag kang mag-alala, dito naman ang ate JJ mo. My cousin and not her real name. Ang cousin kong ito ay 3 taon po ang tanda sa akin. Nagpasalamat talaga ako sa kanilang dalawa ng tita ko dahil agad nilang tinanggap ang desisyon ko na manirahan sa kanila. Ang ending, nagtrabaho ako sa call center. Same company kami nung pinsan ko. Siya ang tumulong sa akin. Masaya ako sa naging kalagayan ko, Mama Mia, lalo na kapag sweldo dahil nakakapagpadala ako ng pera sa pamilya ko. Masaya ako kapag masaya ang aking pamilya. Once a year lang akong umuuwi sa amin. Work, gala with friends, which is mga ka-workmates namin na ate ko. Outing-outing, sini-sini at kain-kain. Yun lang madalas ang parte ng normal routine namin. Nagsisikap din ako makapag-save ng pera. 2 years ang inabot ko doon sa Maynila, Mama Mia, at wala pa rin ako noong naging seryosong relasyon. Yes, meron naman ako naging boyfriend pero hanggang 6 months lang. Hindi kami nag-work.
Ang dahilan why we broke up ay dahil nung nag-attempt siya sa akin, Mama Mia, na may mangyari sa aming dalawa. Parang hindi ko talaga kaya eh. Kahit pa nga nasa tamang edad na ako at pwede na akong mag-involve sa mga ganung bagay dahil kaya ko ng panindigan, ay hindi ko pa rin talaga nakakayanang ibigay ang sarili ko dun sa boyfriend ko. Hanggang sa naging busy na rin ang pinsan ko sa pag-aasikaso niya ng kaniyang kasal. They decided na doon sila maninirahan sa amin dahil nandun rin naman ang pamilya ng kaniyang asawa. Ako patuloy pa rin sa aking pagtatrabaho. Mga more than 1 year na medyo napipil ko na nabubore na ako dahil namimiss ko ang pinsan ko. Siya kasi lagi ang kasabayan ko kapag pumasok kami sa trabaho. Siya rin ang kasama ko sa bahay at siya rin ang parang tinuring kong best friend. Hindi kami masyadong close ng kaniyang mga kapatid na lalaki. Until I decided na mag-resign na lang din doon sa pinagtatrabahuan ko at umuwi na lang din sa amin. I stayed for a month sa aming bahay pero Mama Mia, kung bored na may trabaho ako sa Maynila ay mas bored pala kapag wala kang trabaho. Lalo na kapag wala kang inaantay na sweldo. Kaya ayun, pumunta ako sa city. Doon sa university kung saan ako nag-aaral dati. 4 hours ang travel noon mula sa amin. Since meron na akong experience ay madali lang akong nakapasok ng trabaho. 2 weeks lang ay start na agad ako ng trabaho ko. Nagrent ako ng boarding house para tipid naman, Mama Mia, pero yung boarding house na yon ay ako lang mag-isa sa isang kwarto. Pero yung CR ay common, pati na rin kitchen. May maliit na receiving room para sa aming lahat kung merong bisita. Masaya naman ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko pero kahit na hindi siya ganun kalaki tulad nung pinagtatrabahuan ko sa Maynila ay hindi naman po ako nababagot. 40 lang kaming mga empleyado. I started as a normal agent, outbound sales agent. After 6 months, I got promoted as QA or trainer. Mama Mia, pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang maganda kong performance. Pero nung magto 2 months na ako, ay umuwi muna ako sa amin dahil namimiss ko ang pamilya ko. Nangamusta sila mama sa trabaho ko at tinanong kung ayos lang ba ako na panggabi yung trabaho ko lagi. Sabi ko, ayos lang naman ako at masasanay din ang katawan ko. Tinanong ako ng mama ko kung kumusta ang love life ko. Sabi niya, baka raw hindi ko na mapagtuunan ng pansin ang aking love life. Baka hindi talaga ako swerte dyan, ma. Baka pagmamadre talaga ang linya ko. Anyways, nakapagplano na rin naman ako, ma, na kapag 28, dapat ay mabuntis na ako, no? With or without a husband. Kaya nga, nagsisave talaga ako ng pera para naman kapag wala talaga akong mahanap magbayad na lang kaya ako ng pang one night stand. I-make sure lang namin na magbubunga yun. Ikaw talaga, babae ka, ewan ko sa'yo. Mama Mia, patuloy ang buhay. Patuloy akong nakikibaka. Hanggang sa sinabi ng isa naming supervisor na magplano raw kami para sa aming upcoming team building. Sabi ko, sila na lang ang magplano at sabihan na lang nila ako. Sa pagstay ko doon sa company ng 6 months, Mama Mia, ay meron din namang mga nagpapalipad hangin sa akin. One time, he formally asked me if pwede raw ba siyang manligaw sa akin. I gave him a chance pero hindi ko pa rin siya sinagot. At nung nagpaplano na nga kami ay kung ano na ang mga suggestion para doon sa gagawin naming team building. Mama Mia, hanggang sa may nagsuggest na dun na lang daw kami sa isang isla. Sa isla, Mama Mia, kung saan ay hindi pa nakakarating ang iba. Beach daw yun. At kilala daw nila ang may-ari. Kaya pwede raw kaming makapag-early check-in at pwede din kaming makadiscount doon. So pumayag na lang din ako. Go with the flow lang naman ako Iko-confirm ko pa kung talagang pupunta yung isang owner ng business nila. Yun bang business barter nila? Kasi ang sabi sasali daw sila sa atin. Para naman bongga yung pagkain natin. Sabi ng supervisor na may kilala doon sa beach resort na yon. 2 weeks na lang ang naging preparation ko sa aming upcoming team building. B,
Baka may free time ka, magsine tayo tapos magdi-dinner. Gusto ko ma-relax kasi para handa tayo sa team building natin. Sabi ng manliligaw ko. Kaya ayun, nag-date kaming dalawa, Mama Mia. Sa totoo lang ay okay naman yung manliligaw ko. Gentleman din naman siya. Pero bago niya ako ihatid sa bahay ay nagtanong siya kung kumusta na ang kanyang panliligaw, and then I decided, Mama Mia, na hindi pa ako handa. Sabi ko, hindi muna ako makikipagrelasyon sa ngayon. Tinanong niya ako kung may chance ba na sagutin ko siya. Nung mga panahon na yon ay talagang iniisip ko, bakit ba hindi ako handa? Bakit hindi ko siya bigyan ng chance? Pwede ba, B, na ipagpatuloy ko lang ang panliligaw ko sa'yo? Tanong niya. Kahit wala kang aasahan? Kahit na, B. Gusto ko lang maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Doon ako bumilib sa kanya, Mama Mia. Kaya naman hinayaan ko na lang siya. Ilang araw ay inisip ko na siguro panahon na para magka-boyfriend ako. Mabait din naman siya eh. Inisip ko na sasagutin ko na lang siya dun sa team building mismo namin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon, 3 van kami lahat. Naka-floral combination ako na white and yellow dress na pang beach. Tapos naka-flip-flops. Naka-backpack din ako, Mama Mia, na malaki at meron rin akong shoulder bag na pang beach. Mga damit, towel, alam mo na, mga paraphernalias ng babae. Around 1:30 p.m. dumating kami sa venue. Napakaganda nung lugar na yon at talagang mahangin. Hindi naman super init, basta para bang nakikisama sa aming activities nung araw na yon ng panahon. Habang busy ang bawat isa sa paghahanda ng mga dapat ihanda, kami rin ng supervisor ko na isang gay, Mama Mia, ang busy sa pagsiset up para makapag-start na rin kami ng aming activity. Hanggang sa handa na ang lahat at nag-umpisa na nga. Pinaform ko sila na para bang half moon that time at nagbigay ako ng instruction at mechanics. Ako kasi ang punong abala sa mga team building activities. Nandun ako sa gitna nila, Mama Mia, talagang hinahawi pa noon ang hangin ng buhok ko dahil sobrang haba na rin ito at pumupunta na sa mukha ko. Habang nagsasalita ako, Mama Mia, ay para akong may narinig na tinig ng isang paparating na kotse. Yun bang kotse na kapag dumating at pinatay yung makina, ganun na ganun ang tunog. Then, pinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Mama Mia, sa peripheral vision ko ay papalapit sa akin ng supervisor ko. Sorry guys, but I have to interrupt sandali. Sabi niya. At binulungan niya ako. Sir, Abi, andito na sina sir. Pwede bang i-acknowledge muna natin sila? Hindi tayo pinagbayad dito sa resort eh. Para naman makilala din ng lahat ang co-owner dito. Ngumiti ako, Mama Mia. Papunta na sila doon, sabi ni sir. Sige na, B. I-introduce mo na. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko na hindi ko maintindihan. Sadyang mapaglaro ba talaga ang tadhana o ano ba talaga? Nakita ko ang lalaki. This man exudes an aura of undeniable confidence, with a chiseled jawline and a physique sculpted to perfection. His piercing gaze captivates and his presence radiates an irresistible combination of strength and charm. Yes, Mama Mia. Ang lalaking kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. The man who broke me into million pieces. Lumapit siya sa amin and then tinanggal niya ang sunglasses niya and he introduced himself. Tapos, Mama Mia, lumapit siya doon sa may bandang may mga agent at lumingon ako sa kanila. Paglingon ko ay ngumiti yung babae. Nakita ko yung babaeng kasama niya. Yes, same girl nung nakita ko like 6 years ago. Doon sa kanyang apartment. Ngumiti rin siya, Mama Mia. Yung babae ay may bitbit na bata.
Sinaway pa niya yung bata na wag palapitin dun sa kinatatayuan ni Paul. No baby, just stay there. Just stay here, sabi nung babae. Yung bata siguro ay nasa 2 years old, Mama Mia. Please enjoy everyone. Pagkatapos magsalita ni Paul ay binalik niya ang kanyang sunglasses. Nag-excuse siya sa aming lahat at nilapitan niya yung babae at yung bata. Ako naman ay lutang na lutang sa lahat ng aspeto na parang hindi ko talaga maintindihan ang mga nangyayari. Pero pinilit kong kumalma. Inhale, exhale, inhale, exhale. Dapat maging professional ka. Be professional, be. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Pero I don't know, Mama Mia. I don't know kung maaayos ko pa ba ang activity namin sa araw na yon. Hindi ko maintindihan talaga. Hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. I composed myself as much as I can. And I tried my best na mag-focus and not to be distracted sa presence ni Paul. Bakit ako magiging bothered sa kanya? Okay na ako, di ba? Okay na ako na wala siya. Natapos din naman ang team building namin. Smooth lang naman ang naging flow dahil talagang pinilit kong i-focus ang atensyon ko sa aking mga agents. Napakasaya ng lahat, Mama Mia. Masayang-masaya kami na natapos yon, pati na rin ang aming mga kailangang gawin. During sa aming team building activity ay wala sina Paul sa area. Overall, it was a successful activity. Nakakahappy ng puso. Dahil talagang nagbunga ang mga paghihirap at preparation naming lahat. Pero nung nakarest na kami ng like 10 minutes, ay bumalik naman ang supervisor at lumapit sa akin. Sasali daw sina Sir Paul sa next activity dahil gusto niyang makaband yung mga employee. Mama Mia, ang isusunod na lang daw ay yung dinner. At kung anong maisip nilang gawin, ayun na lang daw ang gagawin ng lahat. Ako naman ay hindi nagpahalata at sinabi kong okay and I smiled. Better idea, Mama Mia, Better idea din dahil hindi rin naman aware ng mga agents ang flow ng activity. Andito na siya, sabi ng supervisor referring to Paul. Nandun na sa gitna ang supervisor namin tapos si Paul, Mama Mia. Hey guys, sabi ni Paul referring to all of us. What's the plan? Tanong niya. Sir, I guess si B yung kailangan mong kausapin dahil siyang naka-assign sa flow ng activities. Hindi ako nakapagsalita and I was waiting na siyang maunang magsalita, Mama Mia. Or maybe magtanong sa akin pero tinignan lang niya ako. Nilingon ako ng supervisor ko. Mama Mia, hindi ko talaga maintindihan at hindi ko mabasa ang kaniyang mga mata noon kasi nakapag-sunglasses pa siya. I suggest, sir, maybe we could have an spontaneous activity na lang since we didn't plan for this. I mean, I didn't know that you'll join us for this activity. Sorry. However, our objective is to have fun at the same time. They could be able to showcase their talents, skills, and with that, they would feel that they're valued and treated, that they are like a family and not just an employee. Sabi ko at tumango lamang si Paul. Sa haba ng sinabi ko, tango lamang ang naging sagot niya. Lumingon ako sa supervisor ko and no choice kundi ipagpatuloy ko ang aking pagsasalita. This will take like an hour before we'll have our dinner. However, you may change it, sir. So I guess the time is yours not to continue. Tumango ulit siya. Sa isip ko noon ay ang dami-daming questions nang nandoon at mga conclusions, Mama Mia. Pero self, dapat kalma ka lang ha. Act normal lang talaga. Paalala ko noon sa sarili ko. Since nandun din ang mga agents at malapit lang sa amin ay dun siya nakipag-usap. Hello guys, how are you? Okay lang naman sir, pagod kami with our critical thinking to the highest level talagang pisikalan lalo na sa ibang task. Dun lagi sa mga obstacles na ginawa ni Ma'am B sa amin every team member. Mama Mia, naging masaya naman sila hanggang sa
Nagsalita si Paul. Anyway guys, Grace can't join us now kasi natutulog si baby. Kailangan niyang samahan dun sa kwarto. Natapos na rin si Paul sa pag-handle ng activity that time. Napakagaling din niya, Mama Mia. At talagang masayang-masaya ang mga agents at enjoy na enjoy sila. Dinner time, may mga lights sa paligid at napakaliwanag ng venue. Around 6 p.m. na yon. 3 cottages kami lahat pero yung iba na mga dinner agents ay gumuha ng mat at naglagay ng mat sa buhanginan, naggitara at nagcards at kung ano-ano pang ginagawa. Hanggang sa kumain na kami. Enjoy kayo ha, sabi ng aming supervisor. By the way, B, sumunod ka mamaya kung gusto mo ha. Habang kumakain kami, Mama Mia, ay dumating itong si Grace. Yes, si Grace, yung babaeng nakita ko noon sa apartment noon ni Paul. Soft-spoken talaga siya. Hello guys, feel at home lang kayo ha, kahit nandito tayo sa beach. By the way, enjoy your food. Sabi niya. Maganda na, may sense of humor pa, soft-spoken pa. Napaka-perfect naman talaga niyang babae. Nag-hello pa ang mga agent sa kanya at nagpasalamat. Nagsorry din siya dahil hindi siya nakalabas kanina at natutulog pa raw yung baby niya. Isa pa lang ang baby mo, ma'am? Tanong nung agent na isa. 2 na, 4 years old yung isa at nandun sa lola. Excuse muna ako ha. Dadalhin ko muna yung mga pagkain doon para makakain na rin kami. When I heard those words ay nasaktan talaga ako. Nasaktan ako na hindi ko maintindihan. Nagsiselos ba ako? Tanggap ko naman dapat na lahat, 'di ba? Matagal na 'yun eh. Naka-move on na nga ako. Okay na nga ako. Okay naman na ako, 'di ba? Pero bakit ngayon parang hindi ulit ako okay? Ma'am B, ikaw na lang hindi kumakain. Baka maubos namin 'to. Baka mamaya magtanong ka pa sa amin kung anong lasa ng pagkain. Masarap naman. So ayun, tumayo ako para kumain pero wala naman talaga akong gana. Hanggang sa tumabi sa akin yung aking manliligaw at kinuhanan niya ako ng pagkain. Salamat ha, ako na lang kumukuha ng drinks ko. Ako na, wait ka lang. Tumayo ako, Mama Mia. Ako na lang kasi hindi ka pa nga nag-umpisang kumain. Kumain ka na muna dyan. Kumuha ako ng 2 drinks. Pero yung mga mata ko ay busy sa paghahanap ng pambubukas doon. Unintentionally ay talagang lumagpas yung tingin ko sa kabilang cottage. Nakita ko si Grace na sinusubuan yung bata. Pero hinahanap ng mga mata ko si Paul. And then bang! In the soft glow of the light, our eyes met, weaving a tapestry of memories. In the depths of those familiar eyes, I glimpsed a hint of nostalgia, a silent acknowledgement of the love that once danced between us. Though time has etched its story in our hearts, the gaze lingered, a delicate echo of romance that once painted our world in hues of passion. Yes, that once. And that once can never be back again. It took like a minute na ganon at naglock ang mga mata namin. Tumigil ako when I noticed, Mama Mia, na kumandong sa kanya yung bata. And I made up my mind. Ano ba to? Tulungan niyo naman ako, Diyos ko. Nakakapanghina tong sitwasyon na meron ako eh. Bakit kailangan ganito? Bakit kailangan bumalik lahat ng sakit? Lahat ng naramdaman ko? Pwede bang humingi kahit isa man lang huling yakap mula sa kanya? Ewan ko kung bakit ganun ang naramdaman ko, Mama Mia. Dapat galit ako, di ba? Pero bakit parang gusto ko pa siyang mas yakapin? Natapos kaming kumain at magligpit, almost 9 p.m. na. Kanya-kanya na kami ng trip at may mga nagka-cards, may mga nagsuspend the bottle, may naggigitara. Kung saan nila gusto ay dun sila pupunta. May mga nagsa-stargazing din habang nagchichika-chika. Bawat grupo ay present talagang hard drinks. Nang sandali pa ay inayos ko na ang gamit namin dahil laman kami ni HR dun sa cottage na yon. Nandun ang mga bags naming 2. Enjoy lang kayo guys ha, sabi ni Paul. Hello sir, shot sir.
Tinanggap naman niya at ininom. Pasensya na guys kung hindi ako makaka-join sa inyo dahil talagang mahina ang tolerance ko sa alcohol eh. Mahirap na kapag hindi ko makontrol ang sarili ko. Nag-i-English pa naman ako na parang call center. Sabi niya na ikinatawa ng lahat ng agent. Sa isip ko, Mama Mia, magkatulad ba kami ni Paul kapag nalalasing? Sa bagay, hindi ko pa naman siya nakitang nalasing. Gusto niyo bang magligpit ng suka tapos pagkatapos nun ay iiyak dala request ng Versace on the floor? Sabi niya at tumawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay parang iba nang sinasabi niya. Hindi naman siguro coincidence ang lahat, hindi ba? Parang yung nangyari sa amin dun sa isla noon. By the way, guys, enjoy lang kayo dahil paminsan-minsan lang to. Reminder lang kapag iinom, ilagay sa tiyan at wag sa utak, okay? Alam mo, sir, meron akong kakilala na grabe talaga kapag nalasing. Nagtawanan sila at nagtuksuhan. Sige, enjoy kayo. Good night, everyone. Nag-wave pa siya sa mga agents at tumingin siya sa amin ng aking HR. Mama Mia, kahit hindi ko siya tinitignan ay kitang-kita ko naman sa peripheral vision ko na ang pagtingin niya ay nasa amin banda. Tumingin ako sa kanya pero both of us have poker face. Dahil dalawa lang kami ng HR ay hindi na ako uminom, Mama Mia. 7 a.m. na pero hindi pa nakabangon ng iba at kaming dalawa lang. Good morning, B. Okay lang ba ang tulog mo? Okay lang naman, ma'am. Sanay naman na ako na kahit saan ako ilalagay, nakakatulog talaga. Mga 11 p.m. kagabi, bumalik pa si Sir Paul. Tinitignan niya yung mga agents, nagche-check ata. Mama Mia, hindi ko alam nung mga panahon na yun kung bakit interesado ako. Inisip ko ako kaya ang binalikan niya? Imposible naman, 'di ba? Imposible namang ako. Hanggang sa nagpaalam na ang HR dahil uuwi na raw siya at mauuna na siya at may tatapusin pa raw siyang report sa station. Nung mga panahon na yon ay hindi ko na alam ang aking nararamdaman. Nung wala na siya, Mama Mia, ay bumalik sa akin lahat ng alaala. Bakit, Paul? Bakit nagawa mo sa akin yon? Maayos naman akong girlfriend sa'yo. I gave you my soul. Pero hindi pa pala enough ang lahat. Bakit ginawa mo sa akin yon? Nagbalik lahat ng sakit na naramdaman ko noon hanggang sa nirealize ko na nagagalit ulit ako sa kanya. Ako sana ang nandun sa role ni Grace eh. Ako sana ang ina ng mga anak ni Paul. Bakit si Grace? Pero hindi ako dapat magpa-apekto, Mama Mia. Ang liit lang talaga ng mundo. Kung kailan okay ka na, kung kailan pakiramdam mo ay nakapag-move on ka na, ay ipapakita siya ulit sa'yo at ipapamukha sa'yo na hindi ka okay. Ang kapal ng mukha mo, Paul. Naramdaman ko na bigla na naman akong naiyak. Well, congratulations sa pamilya mo, Paul. Sana masaya ka. Nagsenti-senti ako noon dahil ako lang namang mag-isa at tulog pa yung mga agent. Matapos ang masayang team building ay balik naman kami sa aming trabaho. Pero walang araw na hindi talaga ako maiiyak bago ako matulog dahil naaalala ko si Paul. Especially tuwing weekend, Mama Mia. Naaalala ko siya. In fairness naman sa suitor ko ay lagi pa rin nandyan. Lagi pa rin akong kinukumusta. Tinatanong kung ready na raw ba akong maging girlfriend niya pero hindi ko talaga kaya na gamitin siya, Mama Mia. Dahil nung makita ko si Paul dun sa team building namin, dun ko naramdaman na hanggang nung mga panahon na yon ay siya pa rin. Hindi pa rin ako tuluyang nakakapag-move on. Mahal ko pa rin siya kaya hindi ko pwedeng gamitin yung aking suitor para lang gawing panakip butas kaya binasted ko na siya. Isang buwan matapos ang aming team building, Saturday morning, Mama Mia, 7 a.m. ang labasan namin sa trabaho. Nag-aantay ako noon ng masasakyan ko papuntang boarding house. Nag-goodbye na sa akin ang mga agents na nakakasalubong ko nung biglang may tumigil na sasakyan sa aking harapan. Si Paul, Mama Mia, ang bumaba noon. Naka-uniforme siya. Please come with me, sabi niya.
Poker face ang kanyang mukha kaya tinaasan ko lang siya ng aking kilay. He opened the front seat. Mama Mia, yung kanyang mga kilay ay nagkasalubong na. Ano bang drama ng lalaking to? Baka gawin niya akong kabit at baka mapagkamalan ako ng kabit, ano? Kahit somehow may parte ng puso ko, Mama Mia, na laging sinasabing gusto ko ako yung nasa place ni Grace, ay wala naman po akong planong manira ng pamilya. Okay lang naman sa akin na tiisin ang sakit, wag lang akong makapanakit ng iba, lalo na ng kapwa ko babae. Sasakay ka ba o bubuhatin pa kita? Pasakay na sana ako, Mama Mia. Nung tinitigan ko siya, naramdaman ko na parang bubuga siya ng apoy anumang oras. Nag-seatbelt siya at sinunod ko na rin siya, kahit na hindi ko alam kung paano yun isusuot. Hanggang sa siya na lang ang nagsuot ng seatbelt ko sa akin. Grabe, sobrang kaba ang naramdaman ko noon, lalo na nung mapalapit ang mukha namin sa isa't isa. Pagkatapos niyang isuot ang seatbelt ko, he started the engine. Mama Mia, para niyang pinapalipad sa daan ng kanyang sasakyan. Ako naman ay pumipikit-pikit lamang dahil pakiramdam ko anumang oras ay mababangga kami sa sobrang bilis niyang magpatakbo. Pulis pa naman siya pero hindi siya sumusunod sa batas. Para talagang babaliktad ang sikmura ko noon. Bus, jeep, multicab at kung ano-ano pang mga sasakyan na nahaharap namin ay talagang ikinatatakot kong mabangga kami. Paul, stop the car. Sabi ko dahil nanginginig na ako sa takot. Please, Paul, please stop the car. Pero imbis na patigilin ay mas pinabilisan pa niyang pagtakbo nito kaya napasigaw na ako. Paul, ano ba? Magpapakamatay ka ba? Kung magpapakamatay ka, wag mo akong idadamay. Hindi pa rin siya nakikinig. Paul, bingi ka ba? Gusto mo ba talagang mamatay tayo, ha? Eto ba ang gusto mo? Mama Mia, sa sobrang galit ko ay binabawi ko na ang manibela sa kanya para ako na mismo ang magbangga noon. Nung bigla niyang tinapakan ng brake at talagang nagulat ako sa impact. Kung hindi lang ako nakapag-seatbelt, sigurado talaga ako na yung mukha ko ay umabot na dun sa windshield ng sasakyan. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang itinabi sa may daan ang sasakyan. In the midst of silence, emotions escalate. The tension fills the air. Silenced by the sudden stop, the tense atmosphere, and we find ourselves at an impasse, surrounded by the weight of unspoken words. Nakatingin lang ang mga mata namin sa kalsada. Mama Mia, parang gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw. Yung mukha ko, yung puso ko ay emotionally distressed na. Why are you resigning? Tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Please answer me. Bakit ka magre-resign? Nakausap niya siguro yung HR dahil sinabi ko sa HR na magre-resign na ako, Mama Mia. Nakita kong parang kinokontrol lang ni Paul ang boses niya pero nararamdaman kong tense na siya lalo na sa pagkakahawak niya ng manibela. Humarap siya sa akin. B, why are you resigning? Mahina ang boses ko. It's personal reason. Why, B? Is this the same scenario before, huh? Why do you always run away, leaving me with an unanswered question? Ipaintindi mo nga sa akin, B. So, is this about my resignation or answer me, B? Give me a valid reason para naman masatisfy ko ang sarili ko dun sa magiging sagot mo. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Titig na titig pa rin ako sa daan. Ginakabahan ako at naguguluhan ako kung ano bang gagawin kong alibay sa kanya. At the same time ay may kaba rin akong nararamdaman at wala akong maisagot sa kanya. Nung hahawakan na sana niya yung kambyada ng sasakyan at ipapaanda rin na niya ulit yung sasakyan ay kinabahan ako. Okay, I'll give you an answer na. I'm planning na umuwi sa amin. I was thinking na mag-apply na lang ako sa DepEd para magamit ko yung pinag-graduatean ko. Is that all?
Tanong niya. Tumango ako. You're lying, B? I'm sorry but I'm not convinced. Irritated na talaga ako nung mga panahon na yon at pinasarcastic at galit na rin ang boses ko. At bakit, Paul? Ano ang gusto mong isasagot ko, ha? Yun bang kaya ako nag-resign dahil hindi ko pa kaya? Na okay lang naman ako noon pero nagpakita ka pa ulit. And ang mas malala, ikaw pa talaga yung magiging boss ko. Sa dinami-dami ng naiisip ko. Bakit bothered ako? Bakit bothered ang isip ko? This time, Mama Mia, emotional na talaga ako nung mga panahon na yon. Hindi ka pa ba convinced? Ano pa bang gusto mong malaman? Naaalis ako dahil gusto kong magpakalayo-layo sa iyo, Paul? Masakit. Masakit na masakit, sabi ko habang umiiyak. Masakit, Paul. Masakit makita na kayo rin palang nagkatuluyan. Na umasa ako na sana ako ang nasa role ni Grace and yes, siya yung nakita ko sa labas ng apartment mo naggaling paliligo at gamit pa talaga yung towel mo at nakatawel lang siya nung mga panahon na yon. Ano pa ba ang gusto mong malaman, Paul? Tama na, hindi ko na kaya. Are you done? Tanong niya. You're giving my heart a hard time to breathe, Paul. Bakit kailangan mong umalis, B? Bakit umalis ka na lang bigla? Dito, Mama Mia, hindi na ako nakasagot. Hindi ko na alam at hindi na ako sure kung nasasaktan ba ako, nagagalit ba ako, kung ano ba ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Mahal mo pa ba ako, B? Nilingon ko siya, tinitigan ko siya ng masama. Gumiti siya at sabi niya bagay na bagay raw sa akin kapag nagmamaldita ako. Kumunot naman ng noo ko. Kumuha siya ng panyo, Mama Mia, at pinunasan niya ang mukha ko. Napahiya tuloy ako at ako na ang nagtuloy sa pagpupunas ng aking mukha. Hanggang sa inumpisanan niyang patakbuhin yung sasakyan. Please, Paul. Bababa na ako. I guess satisfied ka na rin naman sa mga naging sagot ko, 'di ba? Don't worry, hindi kinakakabahan dito. Aayusin ko na ang pagdadrive. Saan tayo pupunta? Mama Mia, pumunta kami sa isang lugar na malayo-layo sa downtown. Nag-beep siya at may nag-open na gate para pumasok yung sasakyan niya. Hinawakan niya yung kamay ko, Mama Mia, sa may rest part. Nandun si Grace. Nandun din yung bata. Naglalaro sa may sala, Mama Mia. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, nung makapasok na kami ay nakita naman ng bata itong si Paul. Masayang bata nung makita siya. Sumigaw ito na para bang gustong lumapit kay Paul. Lumingon din naman si Grace, Mama Mia. Agad kong binawi ang kamay ko na hawak ni Paul nung mga panahon na yon. Hindi ko maintindihan dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari na para bang wala akong salitang masabi noon sa kanya. Hi kuya, ba't ang tagal mo ngayon? Hello B, please come in. Umupo ka muna. Ako naman noon ay nag-half smile lamang sa kanya para akong binuhusan ng isang balding malamig na tubig. Ikaw muna bahala kay B, Grace. Magbibihis muna ako sandali. Pakisabi rin kay ate na mag-prepare ng breakfast para sa ating lahat. Finally, sabi ni Grace at ngumiti siya sa akin. Okay na kayo ni Kuya B? Bakit mo ako kilala? Oo, kilala kita. Pero medyo bata-bata ka pa dun sa mga pictures na nakita ko eh. Kasama mo sina Kuya at si Dale dati, hindi ba? Naalala ko, Mama Mia. Napakalaki ng kanyang pinagbago. Dahil nga hindi ko naman masyadong kilala ang pamilya noon ni Paul at hindi din ako nagbigay ng masyadong atensyon nung inimbitahan niya kami ay hindi ko nakita ang babaeng ito. Grace, it's her. She's her. Nagtanong siya, Mama Mia. Nagtanong siya kung ano ba ang sinasabi ko.
Wala. Wala naman. So, ibig sabihin, hindi mo ako naalala? Nakita kita noon sa celebration ng kuya ko. Sorry pero hindi kasi ako matandain eh, sabi ko. Lumabas si Paul, Mama Mia. Nung tinignan ko siya ay mas lalo siyang gumwapo sa mga mata ko. Simpleng white t-shirt at khaki shorts lang ang suot niya. Kumain muna kayo, B. Patutulugin ko muna si baby. Kain na tayo, B. Sabi ni Paul at sumunod ako sa kanya papunta sa dining area. Napaka-gentleman niya noon with matching pa-assist pa talaga sa pag-upo ko ng upuan. Nilagyan niya rin ng rice at ulam ang aking pinggan. Thanks. Shh, kain muna tayo. Gutom na gutom ako. Baka ikaw ang gawin kong dessert mamaya. Sabi niya sabay kindat sa akin, Mama Mia. Nung mga panahon na yon habang kumakain kami ay na-realize ko how much I miss this man. Gosh, hindi ko talaga maintindihan kung paano ko siya nagawang tiisin noon at hindi kausapin. Alam mo, B, ayusin mo yung pagtingin-tingin sa akin. Obvious na obvious kang miss na miss mo ko. Sabi niya sabay talagang pangingilit sa akin. Naramdaman kong namula ako nung mga panahon na yon. Mama Mia, dinali-dali ko ang pagkain ko para makaalis na ako dun sa mesa. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay nag-excuse ako. Tumayo ako at dinala ko ang utensils ko papunta dun sa may sink. Naghuhugas ako nun ng kamay ko at tinatagalan ko talaga, Mama Mia, para hindi ko muna siya makita at hindi muna niya ako tuksuhin. Hanggang sa namalayan ko na lamang na sumunod pala si Paul sa akin at nilagay niya rin sa may sink ang kanyang pinagkainan. Nagpakabisi-bisi pa rin ako noon sa pagbabanlaw ng kamay ko sa may gripo. Nasa likuran ko na si Paul at nakatayo, Mama Mia, at naramdaman ko na ang katawan niya. Hanggang sa bumulong siya sa akin. Wala naman ang bulay ang kamay mo, Mio. Hindi ka pa ba tapos dyan? Pagkatapos noon ay niyakap niya ako at pinatay niya yung gripo. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Hanggang sa pareho na kami ng forma. Naka-backhug ang arms niya sa akin at ako naman ay nakarap ang kamay ko sa dibdib ko. Hinahalikan niya ang buhok ko bandang likuran ng tenga ko. I miss you so much, me. He's hugging me tight. Pero para akong nastatwa noon na parang nanginginig ang tuhod ko at nanlalambot ito, Mama Mia. Idinikit pa niya ang katawan niya sa akin na ang pangharap ko ay nakadikit na sa sink banda. Pinaharap niya ako sa kanya at niyakap ng sobrang higpit. Napayakap na rin ako sa kanya nung mga panahon na ito. Binitawan ng kaniyang kanang kamay ang aking katawan at hinawakan ang aking baba para mapatingala niya ako at magtagpo ang mga mata namin sa isa't isa. Me, I love you. I love you so much, me. I'm not that sure but I saw that his teary-eyed that time while uttering those words. Nararamdaman ko talaga ang sincerity niya that time, Mama Mia. I was about to bow my head dahil parang naiiyak na rin ako nung mga panahon na yon. Nung bigla niya akong kabigin at hinalikan. Shock na shock ako na parang nakalimutan ko kung paano ba humalik, Mama Mia. Well, nagkaroon din naman ako ng boyfriend dati pagkatapos kong ma-broken hearted sa kanya. Pero matagal na yon at hindi naman ganitong klaseng halik yung pinagsaluhan namin ng boyfriend ko na yon. I just closed my eyes and there bumalik lahat. Dinamdam ko yung moment na yon. Mama Mia, pakiramdam ko parang mas expert pa ako noon sa paghalik kesa sa nung time ngayon. Naramdaman ko talaga na parang we're craving for more. Punta tayo sa kwarto ko, Mi. Binitawan ko siya at saka hinampas ang kaniyang balikat. Pero yung hampas na may palambing style. Sure ka nga dyan? Alam mo, baka mahuli tayo dyan sa kalokohan mo. Nakakahiya kaya. Nahihiya ka pa ba? Sanay naman tayong gawin to. Sabi niya at akma na namang hahalikan ako. More than pa nga yung ginagawa natin dito dati, di ba?
Sabi niya at halik ng halik pa rin sa akin, Mama Mia. Pero hindi ako masyadong nakakagante dahil natatakot ako na baka may makakita sa amin at nakakahiya at bahay pa naman talaga nila mismo yon. We decided na ihatid na niya ako sa boarding house. At nang nandun na kami sa kanyang sasakyan ay nagtanong ako, Paul, can I ask you? Anong Paul? Ano bang itatawag ko sa'yo? Ayusin mo baka hindi kita iuuwi sa boarding house mo ngayon. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Okay. D. Ayusin mo nga. O sige, anong tanong mo? Bakit nung nag-team building kami, nung pinakilala ka sa amin, bakit parang deadma ka sa akin nun? Doon siya sumeryoso, Mama Mia. Actually, hindi ko rin alam, Mi. I mean, when I saw you, all I wanted is to give you a punishment. Gusto kong iparamdam sa'yo na galit ako, pero hindi ko kaya. Ako naman na nakikinig sa kanyang explanation ay kinikilig na nung mga panahon na yon. Pero bakit after noon ay hindi ka na nagpakita sa akin? I mean, alam mo bang ini-imagine ko na baka magkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap dalawa? Alam mo, dyan talaga tayo nagkakaroon ng problema. Dyan sa imagination mo na yan. Grabe kung saan-saan na umaabot yung imagination mo. Di seryoso ako. Sorry pero naging busy ako sa work Shall I say it was like a strategic approach? Alam mo, pwede ba simplihan mo nga ang pagpapaliwanag? Sabi ko sa kanya. May plano sana akong aminin sa'yo, makipagkita sa'yo. Pero naunahan akong sabihan ng HR mo na magre-resign ka raw. Actually, after nung nakita kita, bumibisita ako dun sa opisina nyo. Pero during that time, yung HR nyo lang ang nag-duty at wala ka. Bakit? Ano bang plano mo? Secret, sabi niya. Nung dumating na kami sa boarding house ay nagtanong siya kung hindi ko raw ba siya iimbitahin sa loob. Sabi ko hindi. Tumawa ako, Mama Mia. Ngumiti lamang siya pagkatapos sabi niya magpahinga na raw ako. Mag-ingat daw ako at hinalikan niya ako sa aking noo. Niyakap ko siya, Mama Mia, at hinalikan ko siya sa kanyang lips. Ingat ka rin, Di. Salamat. Tawag ako mamaya sabi niya. Ano? May number ka ba sa akin? Nagkapag-background check na ako, Mi. Kinuha ko na nga rin yung picture mo dun sa resume mo Namula tuloy ako, Mama Mia. Sige na, bye na para makapagpahinga ka na. Pagkatapos noon ay nahiga na ako sa kama. Hindi ko maintindihan pero para akong teenager nung mga panahon na yon na bigla-bigla na lamang napapangiti na ewan ba. Kung may CCTV lang talaga ay parang kung may makakakita sa akin ay tatawagin na akong baliw nung mga panahon na yon. Parang bumata ang feeling ko. Niyakap ko ang unan ko at ngiting-ngiti ako na para bang sumisigaw sa may wall sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Around 5 p.m. ay nagring ang cellphone ko na siyang ikinagising ko. Hello, sino to? Sagot ko sa inaantok pang boses. Good morning, Mi. Feel ko talaga ang boses niya na nakangiti nung mga panahon na yon. At bigla akong na-energize, Mama Mia. Hello, Di. Good morning din. Good morning ang batian namin kahit na hapon na nung mga panahon na yan. At kung gagawin mo ngayon, maglalabas sana or mag-grocery. Pwede bang bukas mo na lang yan gawin, Mi? Bakit, Di? Mag-ready ka. Aalis tayo. Okay. Dali-dali naman akong nagbihis, naligo at talagang natagalan ako sa pagpili ng dress ko, Mama Mia. Nung dumating siya, agad akong sumakay sa sasakyan niya. Saan mo gustong kumain? Tanong niya. Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang mas marunong dito dahil alam kong ikaw ang mas magala sa ating dalawa. Okay. Pero, yung gusto mo talagang kainin ngayon? Wala akong maisip Ako ba, Mi?
Hindi mo ba ako tatanungin kung anong gusto kong kainin? Wala akong mali siya dun sa tanong niya na yun, kaya tinanong ko rin siya kung anong gusto niya. Pero sabi niya ako raw ang gusto niya, Mama Mia, dahil so tempting daw ako dahil ang bango-bango at ang fresh-fresh. Namula naman ako nun sa kanyang mga sinabi at tumatakbo na ang imagination sa utak ko, Mama Mia. Ngumingiti-ngiti lamang ako habang nagda-drive kami. Hanggang sa yun, nag-dinner kami, nagkakausap, at tinanong ko kung nasaan ang asawa ni Grace. Sabi niya hindi pa raw ito nakababa at seaman daw ito. Doon niya raw na-meet sa ibang bansa yung kaniyang asawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa mga sinabi niya sa akin. Gusto ko sanang i-open up yung topic na nakita ko si Grace dun sa kaniyang apartment pero nakaramdam ako ng hiya. Almost 9 p.m., nasa may kanto na kami palapit sa boarding house ko. Sige di, good night na. Salamat sa dinner and sa time. Mi, yung dessert ko, hindi pa. Bababa na sana ako dun sa kanyang sasakyan nung bigla niya akong hinila, Mama Mia. And then he kissed me. He kissed me hard and deep. No choice ako dahil naramdaman ko rin naman na gustong-gusto ko siyang halikan. I kissed him back, Mama Mia. Sobrang halikan na yon. We even played with our tongue that time. Pagkatapos nun ay parang nasilaban ulit ang sarili ko. He kissed me down to my ear, down to my chest, hanggang sa pinaglaruan na rin niya ulit ang mga bulubundukin ko na siya lang ang tanging nakakahawak. He started to move his hands down and squeeze them. Mama Mia, it feels like heaven. Naririnig ko na nagmumoan na si Paul nung mga panahon na yon. Ako naman ay napapamura na rin sa nararamdaman ko. He whispered, lipat tayo sa likuran, Mita. Without even saying a word, ay mas nauna pa akong umupo sa likuran and we continued. We enjoyed the rhythm of our feelings, explored the desire of our bodies, until I found him on top of me, Mama Mia. Napansin ko na naitaas na rin pala niya yung dress na suot ko. No one dared to stop of what we started, Mama Mia, hanggang sa pinaramdam na ulit sa akin ni Paul ang kamay niya sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ko. He whispered na handang-handa na raw ako. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay bigay na rin ako. As in sobrang bigay na. Umungol na ako na hindi ko maintindihan not until tumigil si Paul at hinalikan niya ako sa aking noo. Sorry Mi, baka hindi ko mapigilan. Baka matuluyan talaga kita. He kissed my lips and said I need to stop habang nakokontrol pa niya. Mas prefer ko sana yung mas exciting pa nito. Tumawa ako sa kanyang joke, Mama Mia, and he took a deep breath. Ayun, nag-usap lamang kami and then we bid our goodbyes. Hanggang sa 1 year na rin ako sa company. Nag-resign yung HR namin dahil namatay yung asawa niya. Kaya ako na lang ang nilagay nila sa kanyang posisyon. Meron din namang pumalit sa akin dun sa posisyon ko dati, Mama Mia. Siyempre, nag-enjoy na rin naman ako. Although, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay masayang-masaya ako sa relasyon namin ni Paul, ay talagang ginaguard ko pa rin noon ang sarili ko. Schedule ni Paul noon na matulog sa apartment. Oh, maaga ka di, sabi ko. Same lang naman yung pag-out ko, sabi niya. Hindi pa ako nakapagluto kasi akala ko mamaya ka pa. Pero meron namang mapagkain na pwedeng initin dyan. Wait ka lang magluluto muna ako. Inihanda ko na ang mga sahog, Mama Mia, na kanina ko pa na igayat. Favorite niyang sinigang na hipon ang niluto ko at pinartneran ko yon ng pritong bangos. Habang kumakain kami ay sinabi niya sa akin na birthday raw ng daddy niya next week at uuwi raw ito kasama ng mommy niya para i-celebrate ang birthday nito. Please be there, Mi, ha? Nakakahiya, di. Huwag kang mahiyaan, dun din naman si Grace.
para na rin ma-meet mo formally ang family ko. The next day ay sabay kaming bumili ng gift para sa daddy niya. Habang nasa mall kami Mama Mia at si Paul ay namimili ng t-shirt ay ako naman ay nasa kabilang banda. Nung may babaeng biglang lumapit kay Paul. Hi Paul, how are you? It's been a while. Hey, I'm good. By the way, birthday pala ni Tito ano? Tinawagan kasi ako ng ate mo dahil dito raw isa-celebrate yung birthday ng daddy mo. So, see you around. Sorry ha, but I'm in a hurry. Sabi niya. Pag alis nung girl Mama Mia ay dali-dali akong lumingon para makita ko siya. She looks so classy. Halatang halata na galing talaga siya sa magandang breeding na pamilya. Lumapit ako kay Paul at tinanong ko kung sino yon Mama Mia. Ewan ko pero parang nakaramdam ako ng kakaiba dun sa babaeng yon. Hindi naman po sa selos sa akong girlfriend. Pero ewan ko, may ganun talaga no Mama Mia. Hindi na importante yun Mi, sabi niya. Silent mode ako noon pero curious pa rin ako. Bakit hindi niya masabi sa akin kung sino yon? Kung hindi na importante, pwede naman niyang sabihin kahit pangalan man lang ng babaeng yun, di ba? Hindi ko naman kailangan na ikwento niya sa akin ng lahat. Tahimik na tahimik lamang ako. I asked him na i-drop na lang niya ako sa apartment ko. Bakit ang tahimik natin ngayon, Mi? Lumingon ako sa kanya. Wala ako sa mood noon na makipagtsikahan sa kanya, Mama Mia, dahil meron na namang pumapasok na kung ano-ano sa utak ko. Ewan ko ba? Ewan ko kung bakit hindi ko mapigilan ng mga ganong klaseng pag-iisip. Sa isip ko noon, Mama Mia, kapag talaga kinulit ako ni Paul, patay talaga siya sa akin. Nung makauwi na ako ay pinilit kong alisin sa isip at sa utak ko ang mga nararamdaman kong hindi maganda. Hanggang sa dumating na ang araw ng birthday ng daddy ni Paul. Tumawag sa akin si Paul at nagtanong kung handa na raw ba ako para sunduin na niya. Sabi ko katatapos ko lang maligo pero pwede naman siyang papunta na doon sa boarding house para saktong pagdating niya ay tapos na rin ako. Pagpasok ko sa may car, Mama Mia, sa tabi niya ay may isa pong bata mula sa likuran na bumati sa akin. Hello po, tita. Hi, baby. I'm not baby anymore. My name is Ethan. Hello, Ethan. I'm B. Nice to meet you. Why Tito fetches you? Ethan, please behave ha, okay? Sinong anak to, Di? Bakit ang tali-talino ng batang to? Sabi ko. Yan ang panganay na anak ni Grace. Mama Mia, nung nasa labas na kami ng bahay nila ay gusto kong umatras noon dahil sa dami ng sasakyan. Ang gaganda at ang gagara ng mga sasakyan na nandoon. Meaning, hindi basta-basta yung mga bisita nila. Pagpasok namin ay si Ethan yung una niyang pinapasok dahil energetic na energetic yung bata. Hey, okay ka lang ba, Mi? Tanong ni Paul sa akin dahil parang naramdaman niyang uneasy ako nung mga panahon na yon. Huminga ako ng malalim pero halata talaga siguro sa mukha ko ang hiyang nararamdaman ko at ang sobrang kaba sa puso ko. I saw some familiar faces pero hindi ko kilala by name yung ibang nandoon. Uy B, hi, kamusta? Tanong ni Grace. Okay lang naman Grace. Pasensya ka na ha. Basta feel at home ka lang. Busy kasi masyado dahil ang daming tao eh. Mga relatives lang naman namin yung mga nandito at mga kumare at kumpare din ni na mommy at daddy. Hello Iha, be right? Sabi nung isang babae. Tumango ako at ngumiti, Mama Mia. Sa isip ko noon, bakit kilala niya ako? Ate ako ni Paul, ako yung panganay nila. Ay, hello po. Mama Mia, lumapit din naman si Paul sa amin. Si Ate Lucy pala Mi, kapatid ko. Tara Mi, dun tayo sa may kitchen para hindi masyadong crowded at para makapwesto tayo man ng maayos doon. Mama Mia, nung malapit na si Paul sa akin ay bumulong ako sa kanya. Paul, pwede bang B na lang ang itawag mo sa akin?
Napaka-awkward kapag narinig nilang tinatawag mo akong me. Tumawa lamang siya. Nung nasa may kitchen area na kami ay doon namin naabutan ng daddy niya. Ngiting-ngiti ito. Uy Paul, iho anak. Sure na ba talaga ito? Mama Mia, lumapit si Paul sa kaniyang ama at ngumiti. B, right? Tanong ng daddy niya. Yes sir, happy birthday. Sabay abot ng gift ko sa kanya. Thank you B, with gift pa talaga no? Enjoy ka lang ha, feel at home. Excuse muna ako dahil harapin ko muna yung iba kong bisita. Babalikan kita dito later. Nag-prepare si Paul ng food namin at meron pong dun sa may hulihang bahagi ng table ay dun kami pumwesto at kumain. Habang kumakain kami ay dumating yung girl na nakita ko nung isang araw sa mall. Uy Paul, hinahanap kita kanina, sabi ni tita, may inaayos ka pa raw. Kaya, sinundo ko si B. By the way, this is B, my girlfriend. This is Jess. Pagpapakilala ni Paul sa amin sa isa't isa. Hello Jess. Nag-respond din naman siya Mama Mia pero base sa ekspresyon ng kanyang mukha ay parang hindi niya ako nagugustuhan. Hello tita, nandito lang pala si Paul. May sinundo lang pala siya kanina. Sabi naman ni Jess nung lumapit sa table namin ng mommy ni Paul. Hello ma'am, good evening po. Mama Mia, nakaka-intimidate ang presence ng mama ni Paul. Enjoy lang kayo sa pagkain B, feel at home. Sabi niya. Pero I feel something odd, Mama Mia. Hindi tulad nung pagkakasabi ng ate ni Paul, nung kaniyang kapatid na si Grace at nung kaniyang daddy. Parang may something na hindi ko ma-explain ng ora noon ng mami ni Paul, Mama Mia. Parang may kakaiba kaysa sa pag-treat ng daddy ni Paul sa akin. Sumabay din si Jess sa pag-excuse sa mama ni Paul at nakita kong close na close silang dalawa. Patuloy pa rin kami sa pagkain hanggang sa ilang sandali, Mama Mia. Hello, T. Bakit natagalan kayo? Dinner na tayo, sabi ni Paul sa isang babaeng dumating. Oo, hindi sila umabot sa expected time eh. Uy, B, ang ganda mo pala, dalagang-dalaga ka na. Hello po, good evening. Ate Claire na lang, I'm Paul's sister, with matching wink sa kanyang left eye. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ay para na akong lasing sa sitwasyon sa sobrang sakit ng ulo ko. Ewan ko, ganito talaga siguro kapag nag-overthink ka at nag-e-imagine ng kung ano-anong mga bagay. Gusto mo bang kumanta, Mi? Tara, dun tayo sa sala para mag-videoke. Uy, ayoko. Baka kung anong sabihin ng mga bisita nyo. Baka sabihin pang may inimbitahan kayong baka. Mama Mia, alam talaga ni Paul na hindi naman ako mahilig kumanta. I mean, gusto kong kumanta pero yung music ang walang hilig sa akin. Dito ba tayo o dun sa kwarto ko? Baliw ka talagang lalaki ka. Oo, mapipikon ka na naman. Tinaasan ko siya ng kilay at tumawa siya dahil nagtagumpay siya sa pamimikon niya sa akin. Naabutan kami ng daddy niya na gano'n ang aming senaryo. Eto talagang mga lovebirds dito, kantsaw pa ng daddy niya. Ako naman ay medyo nahiya at nag-sorry ako sa kanya. Sorry po sir. Dito na lang B, pwede rin namang daddy. Pero dalawa na kami dyan. Mama Mia, ewan ko. Parang manang-mana si Paul sa daddy niya dahil medyo mahilig talaga itong mang-asar. Ano anak? Mamamanhi ka na ba tayo? Basta B ha, huwag kang mag-run away na naman. Sa bagay, marami rin naman itong mga posas si Paul, pwede ka na rin naman niyang iposas. Sa isip ko Mama Mia ay parang alam na alam ng daddy niya ang mga nangyari sa amin ni Paul. Gusto ko sana noong matunaw sa sobrang hiya.
Di, medyo late na. Uuwi na sana ako. Dito ka na lang matulog, Mi. Hindi, sa apartment na ako. Mahirap na. Okay, sige, Mi. Tara, magpapaalam muna tayo. Mama Mia! Nung nakauwi na kami sa boarding house at tapos na rin akong mag-asikaso ng sarili ko ay nakapag-decide si Paul na sa apartment na lang matutulog. Dun sa apartment na pinagsistayhan ko. Nung nakahiga na kami ay tinanong niya kung okay lang ba ako. Sabi ko oo, pero ang totoo niyan ay ang dami-dami kong iniisip nung mga panahon na yon. Sinabi kong dapat siguro i-open up ko na kay Paul ang mga nasa isipan ko. Like what naman, Mi? Anong iniisip mo? Between us, yung mga nangyari dati. Hindi ko na-expect na may open up ko yun sa kanya. What about it? Maraming salamat at willing din naman siyang pag-usapan namin ang bagay na yon. Kanina kasi nagwo-wonder ako, bakit it seems na kilalang kilala ako ng pamilya mo? Pero on my end, hindi ko sila kilala. I mean, some of their faces are familiar. Nung umattend ako dun sa graduation celebration mo, di ba? Nung kasama ko si Cray. And, tanong niya. Yumakap ako sa kanya at ginawa kong una ng balikat niya. Tapos sumuksok ako sa may kilikili niya, Mama Mia. Is it okay if we'll talk about it? Tanong ko. If you think it would help, isi-share ko ang nangyari dun sa apartment. Nag-heart-to-heart talk kaming dalawa. Sa naaalala ko, Mi, nagkita tayo sa apartment that time. Yun ang usapan natin, di ba? Nagtanong ka sa akin kung anong oras ako uuwi. Pero before nung time na yon, after lunch, ay humingi ng favor si Grace na kung pwede sa apartment muna siya para may makapag-drive sa kanya dahil susunduin niya yung boyfriend niya sa airport. I mean, kaming dalawa yung sumundo nung kinagabihan. Mama Mia, shinare sa akin noon ni Paul na dumating siya at nagtaka si Grace kung bakit hindi pa ako nakarating. Isasama daw sana nila ako sa pagsundo ng kanyang boyfriend. Ang akala ni Paul ay busy lang ako at may tinatapos sa school. Nakiligo muna daw si Grace dahil medyo may nararamdaman daw siyang init at hindi raw niya gusto na malagkit ang kanyang katawan. Nagnap daw si Paul nung mga panahon na yon dahil wala raw siyang tulog kasi panggabi yung kanyang trabaho at masakit ang ulo niya. Mama Mia, nung gumising raw si Paul mga 8 p.m. ay nagtaka siya kung bakit wala pa ako. Tinext niya ako at tinawagan pero hindi raw ako sumasagot. Walang text. Tapos nung tinatawagan niya ako ay hindi na niya makontak ang cellphone number ko. Unattended na raw lagi. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi na lang daw nag-isip ng kung ano-ano si Paul. Kampante naman daw siya na baka meron lang akong ginawang emergency. Inisip niya noon na pupunta lang din naman ako sa apartment niya kapag wala na akong ginagawa. Doon na lang daw siya mag-e-explain sa akin ng mahaba. Kinabukasan ay duty rin siya, Mama Mia, kaya wala rin siyang naging time na puntahan ako doon sa dorm ko. Tinatawagan niya raw ako pero hindi raw nagre-ring ang cellphone ko. Busy siya sa whole day kaya nagdesisyon siyang gabi na lang na niya akong puntahan doon sa dorm. Mama Mia, nung pumunta raw siya ay kinausap raw siya ng aking roommate. Nung mga panahon na yon ay niyakap niya ako. Mi, wag na lang natin yung balikan. Tapos na yun eh. Basta please promise me. Bago ka gumawa ng desisyon, dapat kausapin mo muna ako ha. Communication, Mi. Like open communication para maintindihan natin ang isa't isa. Not just yung feelings mo ang pinagbabasihan mo, yung side mo lang. Bias kasi ang magiging conclusion at judgment mo if one-sided lang ang i-consider mo. Mama Mia, ang sarap makinig noon ng kaniyang mga words of wisdom. Nakaka-in love naman talaga itong taong to.
2 weeks after ng birthday ng papa ni Paul, habang nag-go-grocery kami, ay sinabi niya sa akin, in-invite pala kami ng daddy at mommy niya para sa family dinner kinabukasan. Bakit ako kasama? Family dinner yun. Sila kaya nagsabi na dapat nandun ka raw. Kami lang naman yun, pamilya. And syempre, you will be part of our family na rin naman, di ba? Sabi niya, sabay kindat pa sa akin. Speechless ako nung time na yon, pero ang totoo ay kinikilig ako, Mama Mia. Iba naman pala talaga ang feeling kapag sinasama ka ng boyfriend mo sa plano para sa kanilang pamilya. During dinner, business and love life ang topic. Since si Paul naman ang single, ay siya ang ginigisa ng lahat. Bilisan mo na, iho, dahil lagpas ka na sa kalendaryo. Grabe talagang makatukso yung kaniyang ama. Hala ka di, namumula si Bio, sabi naman ni Grace na tumatawa. Kung hindi ba aangal si B, sabi naman ni Paul na nakitawa na rin. Sa hiya ko noon, Mama Mia, ay sinasabayan ko na lang sila. Ano pa bang angal ko? Ganun naman talaga dapat kapag magkarelasyon kayo, di ba? After ng video kay Mama Mia, after ng dinner ay nagvideo kay sina Paul at ang papa niya. Si Grace naman ay busy sa dalawa niyang anak. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay si Ethan ay tinawag ko para maglaro kaming dalawa. Habang naglalaro kami nung panganay ni Grace ay lumapit sa akin ang mama ni Paul. B? Yes, ma'am? Can we talk? Doon tayo sa may kubo. May kubo kasi sa gilid ng bahay nila. B, I'm sorry sa last time ng pag-treat ko sa'yo, ha? Pero as what I've noticed, since sa pag-uwi namin dito, masaya si Paul, I can tell na mahal ka niya talaga. Speechless ako nung mga panahon na yon. B, just promise me, please don't do that again. I hope you'll completely understand why I am saying this. But as a mother, I was so hurt when Paul's heart was broken. I guess you'll understand it when you become a mother too. I'm really sorry, ma'am. If pwede ko lang talagang maibalik ang panahon, I admit it was all my fault. Tita na lang, B. Sabi niya tapos niyakap niya ako. I was so happy hearing those words from Paul's mother. Gumaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. By the way, na-mention na ba ni Paul sa'yo ang about kay Jess? Hindi, tita. Well, it's a long story. Pero ex-fiancé siya ni Paul. Alam mo yung last time, feel ko na may something talagang iniisip. May something ka talagang iniisip nung nandun si Jess. Babae rin ako, B. Kaya nasisense ko yung feelings mo that time. Gusto lang kitang i-assure, ha? Wala kang dapat ika-worry. Pagbalik niya sa ibang bansa, ay wala na ring magiging communication etong si Jess sa pamilya namin. So, B, welcome to the family. Nagpasalamat ako nun, Mama Mia. Grabe, ang dami talagang revelation. Si Grace lang talaga ang pag-asa ko na makakasagot ng lahat ng tanong sa isip ko. Yes, nung mga panahon na yun ay meron pa rin akong mga tanong. Pumasok kami sa loob dahil tapos nang nag-video kay sina Paul at ang daddy niya at nanood na lang ito ng movie kasama ang buong pamilya. Iho, hindi na namin tatapusin yung movie, ha, dahil alam mo naman kapag nagkakaedad na, masarap nang matulog ng maaga. 10 PM pa naman, di. Malapit na itong matapos, oh. Imbis nandun na tayo sa magandang parte. Nako, maaga kaming natutulog talaga ng daddy mo. B, dito ka na lang matulog sa bahay. Paul, ikaw nang bahalang mag-asikaso kay B. Nag-good night na kami sa kaniyang mommy at daddy, Mama Mia. Habang kami na lang dalawa ni Paul ay naging maloko ulit ito sa akin. Nung matapos na ang movie ay sabi ko mag-half bath muna ako kaso wala akong gamit. Ito talagang nagiging resulta kapag unplanned yung mga ganitong klase ng lakad. Unplanned ang sleepover. Don't worry, sobra pa ako sa Boy Scout. Nandun sa kwarto yung mga gamit mo, Mi. Ikaw nang pumili dun kung anong gagamitin mo.
Pagpasok ko ay nagulat ako dahil nandun pa ang mga gamit namin. Yung couple shirt namin, yung undies na bagong bili, Mama Mia. Bakit may mga ganito ka? Mas mabuti na yung laging handa. Nung matutulog na kami, ay napansin ko si Paul na parang nasa HOTS level or higher order thinking skills ang aura. Lumakap ako sa kanya. Sa aming dalawa, Mama Mia, ako ang mas clingy kapag kaming dalawa na lang. Okay ka lang ba? Bakit napakaseryoso ng mukha mo, di? Sabi ko, napilit binabago yung topic. Mi, may isi-share ko sa'yo, sana maintindihan mo. Medyo kinabahan ako nung mga panahon na yon. Ano yun, di? I want to tell you everything about me. Okay, sige, makikinig ako. Alam mo, Mi, after that incident, Mommy hated you so much. She's blaming you sa time na na-aksidente ako. This car, oh, sabi niya at itinuro yung kanyang upper left ear, Mama Mia, banda sa may ulo na natatabunan na ng kanyang buhok. Halos isang dangkal po ang haba ng peklat na yon. Ilang days lagi akong bumabalik-balik dun sa dorm mo. Hanggang sa natapos na lang sa pagpapaklearance yung mga roommate mo pero hindi ka pa rin bumalik. So I decided na hahanapin kita kung saan banda ba yung bahay ninyo. Ang alam lang kasi ng mga roommate mo ay yung probinsya ninyo eh. Nung time na talagang naalaman ko na I went there twice pero sabi ng mga kapitbahay ninyo ay umalis na raw kayo at may bit-bit na maraming bag. Mama Mia, sa isip ko nung time na yon ay baka yun yung time na nasa ospital ako. After ng ikatlo kong balik, habang nagda-drive ako, ewan ko, hindi ko naintindihan. Siguro preoccupied lang talaga ang utak ko and I was so emotional at that time. And then, nadisgrasya ako. May nakasalubong rin kasi akong motor. Habang nakikinig ako sa kwento niya, ay sumisikip ang dibdib ko. Mama Mia, nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita at nakokonsensya ako. When I was in the hospital, involved na ang pamilya ko. Since si Grace ang may background sa mga nangyari, tinanong siya ng mga magulang ko. Mama Mia, tinitalye pa ni Grace ang lahat. Tapos yung picture mo, nung magkasama tayo dun sa isla, kasama sina Dale at Cray, hinalungkat pa nila yun sa apartment ko. And they assume na ikaw yon. Nung na-discharge na ako, si Daddy ang nag-asikaso ng lahat. I had an indefinite leave. Nagpa-transfer na rin ako. Go with the flow na lang ako that time kasi I felt so hopeless. Wala na rin naman akong naiisip na mangyayari pa sa buhay ko. Di, I'm sorry. Sabi ko habang umiiyak na nakikinig sa mga nangyari sa kanya. Pareho lang pala kami, Mama Mia. We've been through hell. It's okay. Hindi mo naman sinasadya. I guess it all happened for a reason. And maybe for us to learn from that situation. Alam ko kung bakit naging ganun si tita. Naiintindihan ko talaga siya, di. Wait, di. During sa birthday ng daddy mo, kasi medyo loading ako nung time na yon. Loading in a sense of what? Tanong niya. Wala lang. Feeling ko talaga, bakit kilalang kilala nila ako? Hindi ko pa man sila nami-meet personally. Well, nakita ko na sila dun sa celebration ng pagtatapos mo at pagtatapos ng training mo, pero hindi naman kami nagkaroon ng interaction eh. Yeah, they saw you again kahit sa pictures lang. Ano? Hindi ko magets. Naalala mo ba yung team building ninyo? Yes, bakit? Tumawa siya ng tumawa, Mama Mia. Anong nandun? Nagnakaw ka ng picture ko, no? Yes, pictures and then video. Meron pang ang lalaking lumalapit-lapit sa'yo dun, di ba? Medyo nahiya ako, Mama Mia. I was so silent naman noon kaso si Grace, eto talagang pagkamatabil ng dila ng kapatid ko, pinalita niya sa buong pamilya ko.
Sinend niya yung mga pictures, tapos pinakonfirm din nila sa kanya if iisa lang ba yung kanilang nakitang picture dati at yung pinadala ni Grace ngayon. Kaya pala. Kaya pala na-recognize nila agad ako. And me, one more thing. Diba you asked me one time sa mall about kay Jess? Oo. Pero hindi ko na lang kinulit ang pagtatanong dahil naramdaman kong nawala ka sa mood. Sorry Mi kung hindi ko na i-share sa'yo agad Pero alam mo, nabasa ko yung nasa isip mo. Wala naman akong intensyon na itago yun na sa secret. Mahanap lang talaga ako ng saktong oras at pagkakataon na i-explain sa'yo lahat yon. She's your ex-fiancé, right? Eto talagang si Mami, naunahan ako. Okay lang naman, ganyan naman talaga kapag mama. Talagang nakikisali sa business ng kanilang anak. Naiintindihan ko naman dahil lahat naman ng mama ganun, 'di ba? Ayaw nilang nasasaktan ng kanilang anak. Nakonsensya raw si Mami nung ginawa niya sa'yo last time. Kaya yun, nagpa-family dinner para makasama ka at maka-heart-to-heart talk ka raw. Ganon? So ang family dinner na ito ay para makausap lang ako ng mami mo? By the way, bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Jesty? Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. I mean, siguro kasi iba talaga ang involved kapag involved yung mga feelings. Actually, wala naman talaga akong nararamdaman kay Jess. I just tried. Kasi sabi ni Mommy, anak raw yun ng kaniyang kaklase at kaibigan nung college. Mama Mia, inamin niya sa akin ang lahat. Tinanong niya kung ano ba ang gusto kong malaman. Sabi niya nung naging engaged daw sila ay nahirapan daw talaga siya. Na-realize daw niya, Mama Mia, na hindi raw talaga siya handang magpakasal kay Jess dahil hindi niya ito mahal. Kaya ayun, in-explain niya kay Jess ang lahat. Nagkausap kami ng maayos. Nagkausap kami at nagkaiyakan, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nag-propose siya sa akin. Hindi ko alam, meron pala siyang dalang o binili na singsing para sa akin, Mama Mia. Singsing na simple lang naman yon. Hindi katulad ng movie na merong napakaganda at napakagarang mga proposal setup. Simple lang ang proposal ni Paul sa akin pero napaka-sincere. Pagkatapos noon ay agad silang namanhikan sa amin kasi babalik nga sa ibang bansa ang mga magulang ni Paul. Naikasal kami, Mama Mia. Masayang masaya kaming dalawa. At lalo kaming naging masaya sa unang gabi naming dalawa bilang mag-asawa. Dahil yun talaga ang unang gabi na tuluyan na akong naangkin ni Paul. Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya po kami. Masaya kami sa ilang taon na magkasama kami. Our marriage is not perfect, but I am so grateful that God gave me a man who shared the sense of values and goals with me. A man who's been so understanding and willing to contribute to a healthy partnership. For being with Paul sa ilang taon, consistent talaga yung kaniyang panunukso pero super sweet naman. Workaholic pero always kaming pamilya niya ang kaniyang top priority. Hindi niya gustong naguhugas ng pinggan pero naglalaba, nagluluto at nag-organize din naman siya ng mga gamit. Very patient niya, Mama Mia, pero hindi niya inaantay na pumutok muna ang ulo ko sa sobrang galit ko sa kanya. Top performer din siya, lalo na pagdating sa kama. Kaya masayang masaya ako, enjoy na enjoy ako sa buhay may asawa. Hindi madali, merong mga pagsubok pero handa rin naman ako na harapin yon. Basta't kasama at kahawak kamay ko lang ang asawa ko. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa pagbabahagi rin ng kwento ng iba't ibang tagapaghatid ng kwento ninyo at nag-email ng sarili nilang kwento sa iyong programa. Maraming salamat po muli. Lubos na gumagalang, B.
Grabe naman ang haba ng kaniyang sulat, pero inubos ko talaga sa 2 part kasi baka magrereklamo na naman kayo. Kaya ayun, 2 part lang. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito ni B. Naway, i-share at i-like nyo ang video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli si Mama Mia. Good day po sa inyong lahat.